na bilog. Bilog na bilog siya. Kalahi ang creepy dito. Parang may malaking isda. Ayun o. Sa mga naghahanap ng bulaklak ng kawayan ay meron naman tayo ditong nakita. Alam nyo naman sa bawat punta natin ay madalas ang nakikita lang natin ay ang bulaklak. Pero kakaiba ito ngayon mga kalahi. So medyo malakas na rin yung tubig dito sa sapa namin. Kaya pumasyal muna ako dito. Ganito pala yung bulaklak niya. Pero napansin ko lang, ayan, simula dito. Makikita nyo ba yan? Yan yung kanyang mga bunga. Pataas yan hanggang dito. Mas marami pa dito at mas malalaki. So yan. Ito ay madalang lang po tumubo. Kumbaga itong ganitong mga bulaklak ng kawayan ay madalang nating makita. Kaya kung makita man natin to, swertin na natin. Meron pa dito. Ayan, ito. So, yung iba nagkamatay na. Ayan, may mga bunga. Kakaiba siya. Try natin pumutol ng isa. Yan, sa mga naghahanap ulit ng bulaklak ng kawayan ay sabi nila swerte daw ito at pangontra daw ito sa kidlat. Dito sa amin napakarami niyan. Yan, kung makikita nyo, alam ko marami sa inyo ang hindi pa nakita na to. So isa din ako sa namangha na may ganito pala talagang bunga. Dahil sabi nga nila mahirap daw makahanap ng bunga ng kawayan. At kung mapapansin nyo nga, yung paligid na yan, puro ganito yan. Pero ito lang talaga yung may bunga, yung nag-iisang puno na ito. So yan mga kalahi, comment nga kayo kung para saan ba talaga kapag meron ka nito. So pampaswerte nga ba ito, pangontra nga ba ito sa kidlat, o inilalayo ka ba nito sa kamalasan? So yun, i-comment nyo lang mga kalahi at ibabalik natin muna ito dito at babalikan natin mamaya yan para iuwi. Nag-request ng vlog na ito na si Sir Divino Cecil. So Divino Cecil yung kanyang pangalan, pero hindi ko na siya nakita eh. So maraming salamat sir. At babalikan natin ngayon yung butas na sa kagubatan. At sabi nga nila ay babalikan ko daw ito kung sakaling malakas na yung ulan. Kaya ngayon it's time para puntahan natin yun. As usual, ako na lang ulit mag-isa muna dahil medyo sanay na rin ako dito. Mag-iingat lang siguro tayo sa mga ahas na kakaharapin natin. Aray, ang dami na ditong pinagbago mga kalahi. Ayan oh. Ito yung tinatawag sa amin na okra-okrahan mga kalahi. Pag ito yung nadampi yung ano mo, yung binti mo, ay paniguradong mangangati ka. So tara, samahan nyo ako mga kalahi sa pag-explore ng lugar na ito. Ano na kaya yung itsura na ngayon? Kasi ilang buwan na rin simula nung nag-focus tayo sa mga falls ay hindi na natin ito nabisita, gawa ng masyado na tayong busy. Noong mga nakaraang episode natin mga kalahi, dito rin tayo dumaan. At titignan natin doon yung isang bato na triangle ang shape niya. Tignan niyo yung kubo na ginawa-gawa nila dito oh. Ang sarap niyan pagpahingahan, lalo na kung matindi yung init. Hanapin ulit natin kung nandito pa yung triangle na bato na pinaniniwalaan ng mga nag-comment sa aking vlog noon na ito daw ay mayroong sinyalis na mayroon daw kayamanan sa gantong lugar.
Dito ko iniwan yun nung nakaraan. Ay, ito pa siya. So yun mga kalahi, nandito pa siya. Hindi pa talaga siya nawala. Ayan, anong napapansin nyo dyan? So, ganito yung kanyang itsura. Triangle talaga siya. Parang wala siyang pinagkaiba sa bawat sulok. Yan, kung makikita nyo, triangle siya. Itong mga bato na ito ay triangle din. Ayan, nakikita nyo ba yan? Triangle din. So dito siya nakalagay sa gilid. Tapos ito, triangle din yan. So parang may itinuturo dito banda. Pero ibabalik natin yan. Yan, ibabalik natin. At isa sa napansin ko dito, sa likod niya, parang tinakpan lang ito ng tao. Yun o, mayroon siya ditong angkla na nakatakip. Ito mga kalahi, pansinin nyo to. Ayan, kita nyo yan? Para siyang nakatakip lang. Kumbaga parang nilagay lang dyan. Hanggang doon yan sa dulo. Ayun. So ngayon, dito naman sa parting dito, ito yung makikita natin. Malalaking bato din. Yan. So ito yung makikita natin. May napapansin ba kayo dyan? I-comment nyo mga kalahi kung anong napapansin nyo sa lugar na ito. So ito, meron tayo ditong nadaanan mga kalahi. Naalala nyo dati nung last time na pumunta ako dito, meron ako nakita ditong yung bulaklak. So ito na pala siya. Ang lalaki na ngayon. Pwede itong gulayin mga kalahi, pero wala pa yung nakabuka eh. So ay nakatiklop yun, meron pa doon. Babalikan ko yun mamaya. Nagtibag na to oh. Ilang panahon na lang, isang malaking sapa na itong diretsyo na ito. So sa ngayon wala siyang tubig, pero kahit papaano, ito yung mga kamahuganihan na ito ay napakatahimik. Mga kalahi, sa mga viewers natin dyan na may mga kakaibang kakayanan o may gift ni God, sa mga nakakita ng kakaibang senaryo, ay huwag nyong kalimutang i-comment kung ano yung napapansin nyo at nakikita nyo. Dahil napansin ko mga kalahi, simula nung time na nag-focus na ako sa nature, hindi ko na nararamdaman yung mga kakaiba. Hindi ko alam, parang hindi ko na nararamdaman yung mga kakaibang negative. Wala na akong nakikita, wala na akong nararamdaman, wala akong naririnig, ganun. Hindi katulad noon nung nag-i-start pa lang ako. Talagang sobrang yun, parang may kumalabog doon banda. So tuloy tayo. Ayun nga, nung nag-i-start pa lang ako, ay talagang ang dami kong naririnig na kakaibang bagay. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yun, pero sa ngayon as in wala na talaga. Hindi ko na siya nararamdaman ngayon. I think yung elemento, hindi yung pagmamahal niya. Joke lang. Ang daming mga malalaking akasya dito mga kalahi. Kung hindi nyo lang alam, ang lugar na ito ay napakalawak hanggang doon yan mga kalahi, at sobrang linis. Kaya nga kapag may mga taong papasok pa lang dito ay makikita nyo. So one day mag-overnight ako dito. Ako lang mag-isa. Then set up tayo ng camping dito. Yun, i-challenge natin yung sarili natin kung talagang may mga engkanto. Talagang maninirahan dito. Pero I'm sure naman wala. Nabalikan ko ulit. Anong senyalis na to mga kalahi? So ito ay ilang beses ko nang na-vlog, at ngayon buhay pa rin siya. Sana hindi siya maputol. Ayan siya oh.
Kita nyo ba yan? Yung style niya. Diba? Ang ganda. Para siyang kabayo. Para siyang may tinuturo. Sa lahat ng mga puno dito na nakita ko, ito lang yung kakaiba talaga. So pansinin nyo naman, diba? Ayan. Sa lahat ng mga puno na nandirito, ito lang yung talagang kakaiba. Wala na kayong ibang makita kung hindi ito. Itong puno na ito. So itong puno na ito ay ang mahogany, na kung saan ay nagkaroon siya ng, ayan o, nagpais siya. Yan, pataas na siya. So yun, dako naman tayo dito mga kalahi. Hindi natin palalampasin yung pagkakataon na maitor ko kayo dito sa ganito kagandang lugar. Dating pinagshootingan na rin namin to dati. Parang may mga yabag akong naririnig dito banda. Yabag ng mga malalaking bato. Dug, dug, ganun. Pero hayaan natin yun. Normal lang naman yun dito. Naririnig namin yung mga tugtugan na yan. Wala yan, normal lang sa amin yan. Kaya kayo na lang bahala. So it's time siguro para tanungin ko naman kayo. Mananahimik muna ako. At sa loob ng 1 minuto na yun, mananahimik ako kung ano yung mararamdaman nyo. So okay, abangan nyo ha. In 3, 2, 1, go. Parang may tao doon sa pupuntahan natin mga kalahi. Isa sa napansin ko dito, parang may tao tumakbo. Dito siya galing, pero try natin dito. Mga kalahi, kakaiba ito. Tignan nyo yung mga bato mga kalahi. Bilog na bilog. Ayan o. Bilog na bilog siya. Ay, hindi siya. Putik siya. Oh my God. Grabe mga kalahi. Ang creepy dito. Papasok pa lang tayo dito. Mga kalahi, ang creepy dito. Sobrang daming mga halaman sa area na ito. At may mga bulaklak sila. Isa sa napansin ko dito, itong area lang na ito. At nandoon tayo, papasukin natin yung isang butas. Sayang. Hindi ko alam kung nagkatubig na yung butas na yun. Yung pinagtresuran dati ng mga tao. Ayan, ito mga kalahi, nandito na tayo. Oh my God, grabe, nagkatubig na mga kalahi. Mayroon ng tubig at ang masaklap doon, may gumagalaw mga kalahi. Parang may malaking isda. Mga kalahi, parang may malaking isda. Ayun o. Gumagalaw, nakita nyo ba yan? Ayun o. Ay, parang may mga isda mga kalahi.
Hindi namin alam bakit ganito yung area na ito. Tapos napansin nyo, bumubukal siya. Grabe mga kalahi. Bumubukal siya. Ano kayang mayroon dito? Grabe, bumubukal. Ayan o, kung makikita nyo. Kung nung nakaraang mga episode natin, bawat punta natin dito ay wala tayong makitang tubig. Pero ngayon lang namin nalaman na ang area pala na ito ay napupuno ng tubig. Anong napapansin nyo dyan mga kalahi? Ayan o. Katubigan talaga siya. Isipin nyo kung paano nabuhay itong, ang tawag pala dito ay elephant plant. So para siyang elepante. So sa amin naman para siyang ahas. Ayan o, nabubuhay sila dito. Pero paano, isipin mo na lang paano sila mabuhay yan sa mga singit-singit ng bato na yan mga kalahi. So yun mga kalahi. Total na i-tour ko na rin kayo dito. It's time para mag shout out sa mga kaibigan natin o mga kasamahan natin na nanonood. Shout out po sa lahat ng mga taga Pangasinan, so Taytay, Antipolo. Sa Rodriguez pala mayroon din tayo. So Rodriguez, Taytay, Antipolo. Hindi ko alam bakit marami tayong subscriber at marami tayong viewers parting Rizal. So nagpapasalamat po ako dyan, grabe. Salamat sa suporta nyo dahil nakikita ko talaga palaging suporta kayo. At sa Laguna, imagine Laguna mayroon pa. At syempre sa mga OFW po natin dyan na nanonood ng vlog na ito, mag-iingat po kayong lahat at sana maging safe kayo sa inyong mga trabaho dyan. Huwag niyong kalimutang magdasal palagi para patuloy tayong gabayan ng ating Diyos. So yun mga kalahi, maraming salamat sa panonood nyo sa aking simpleng vlog na ito. Mag-iingat po kayo and God bless.